Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ang balita tungkol kay Jesus ay nakarating kay Herodes na gobernador ng Galilea. Kaya't nasabi niya sa kanyang mga lingkod, "Si Juan na tagapagbautismo yon. Siya muling nabuhay, kaya't nakakagawa ng mga himala." Itong si Herodes ang nagpahuli kay Juan. Ipinagapos niya ito at ipinabilanggo dahil kay Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Sapagkat sinasabi ni Juan kay Herodes, "Bawal na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid." Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan na tagapagbautismo. Nang sumapit ang kaarawan ni Herodes, sumayaw ang anak na babae ni Herodias sa harap ng mga panauhin. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't sumumpa siyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingi nito. Sa udyok ng kanyang ina, sinabi ng dalaga sa hari, "Ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan na tagapagbautismo." Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niya na ibigay sa dalaga ang hiningi nito. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay ito sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila kay Jesus ang nangyari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo ngayon ay hindi isang masayang balita. Ito'y tungkol sa karahasan, sa kawalan ng hustisya, at sa isang buhay na nawala hindi dahil sa krimen, kundi dahil sa katotohanan. Si San Juan Bautista ay hindi ordinaryong tao. Siya'y tinig sa ilang na nagtatawag o tumatawag ng pagbabalik loob. Wala siyang kinakatakutan. Hindi ang hari, hindi ang makapangyarihan, hindi ang opinyon ng tao. At sa huli ang kanyang katapatan sa katotohanan ang dahilan ng kanyang kamatayan. Si Juan ay tapat na ipinaaalala kay Herodes ang kanyang kasalanan. Hindi mo dapat na angkinin si Herodias na asawa ng iyong kapatid. Tama si Juan, pero masakit ang katotohanan. At madalas, ang totoo ay hindi tinatanggap ng mga ayaw magbago. Kaya't pinahuli siya ni Herodes, ikinulong, at sa huli, pinapugutan ng ulo. Tanungin natin ang ating sarili, ilan na sa atin ang umiiwas sa katotohanan dahil hindi ito komportable? Ilan sa atin ang mas pinipiling manahimik kahit alam na may mali? Ang katahimikan ay hindi laging kabutihan. Kung ang pananahimik ay pagtalikod sa katotohanan, ito'y kasalanan. Ang buhay ni San Juan Bautista ay isang paalala na ang tunay na pananampalataya ay hindi palaging madali. Ito'y nangangailangan ng lakas ng loob upang magsalita, kahit ikaw lang ang nagsasalita. Nangangailangan ito ng pananampalataya na kahit mawalan ka ng lahat, hindi mo tatalikuran ang Diyos. Sa ating panahon ngayon, ilang beses tayong tinatawag ng Diyos na magsalita para sa kabutihan. Ilang beses tayong tinatawag na tumindig para sa mahihina, para sa katotohanan, para sa katarungan. At ilang beses din tayong natutukso na manahimik para wala na lang gulo. Ngunit si Juan ay hindi tahimik. Siya ay naging tinig ng Diyos. At kahit buhay ang kabayaran, nanatili siyang tapat. Ang kwento ni Herodes ay kwento rin ng maraming makapangyarihan. Pinaniniwalaan ang tama,
pero mas inuuna ang takot sa opinyon ng iba. Alam ang katarungan, pero hindi kayang ipaglaban ito. Sabi sa Ebanghelyo, nalungkot si Herodes, ngunit dahil sa kanyang panunumpa at sa mga panauhin, iniutos niyang pugutan si Juan. Isang hari ang nagdesisyon, hindi batay sa konsensya, kundi sa kahihiyan. Sa ganitong paraan, ang kawalan ng paninindigan ay pumatay sa isang propeta. At sa kasaysayan, iyan ang paulit-ulit na nangyayari. Kapag ang may kapangyarihan ay takot sa katotohanan, ang hustisya ay namamatay. Ang buhay ni Juan ay paanyaya sa atin, tayo rin ay dapat maging saksi sa gitna ng kasinungalingan, liwanag sa gitna ng dilim, at tinig sa gitna ng katahimikan ng takot. Hindi lahat ay tinatawag na mamatay para sa pananampalataya. Pero lahat tayo ay tinatawag na mabuhay ng totoo para sa Diyos. At kung darating ang sandali ng pagsubok, kung kinakailangang tumindig para sa totoo, kahit mawalan ng trabaho, mawalan ng kaibigan, o respeto ng mundo, handa ba tayong maging tulad ni San Juan? Sa anong bahagi ng ating buhay tayo natatakot magsalita para sa katotohanan? May mga pagkakataon ba na pinipili nating manahimik kahit alam nating may kailangang ituwid? Ano ang humahadlang sa atin sa pagiging tapat na saksi ng Ebanghelyo? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, bigyan mo kami ng puso at tapang ni San Juan Bautista. Isang pusong tapat, isang pusong totoo, at isang pusong handang manindigan para sa iyong katotohanan. Alisin mo ang aming takot na mawalan at palitan mo ito ng pananampalatayang handang magsilbi kahit mahirap, magsalita kahit mag-isa, at magmahal kahit masakit. Sa pamamagitan ng aming salita at gawa, naway makita ng mundo ang liwanag ng iyong katotohanan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen.